Thank you, Mr. Chair. Since we have visitors, I move to suspend the rules in order to entertain them. There is a motion to suspend the internal rules moved by SB member Edith Mansueto, seconded by SB member Nelly I second the Pipito, motion. Gingging Malasarte, Nico Cabahog, and Norin Sanchez. First visitor, Juliet Orais and Juliet Orais and group. Okay, our first visitor this morning is our MSWDO in the person of Ma'am Juliet Orais. Ma'am, good morning. Pleasant good morning to each and everyone. I am here in front of you asking a document regarding for our assessment this coming August. And it's showing it by our SDLG validation. We prepared that earlier kay possible magpagpalataon siya dun sa mga answer. So, these are the following blocks that past Friday. Resolution calculating memorandum of opinion for understanding the different establishment and funeral parlors in times of man-made and natural disaster and calamities such as Alden's Hotel, Extension and School, Bagongguliang Extended School, and Dennis Rice Rebuild, and Cook's Grocery and General Merchandise, the Fish Water Filling Station, more funeral homes, which are Kamalinda, Nazareth, Sanctuary, and Colonies funeral homes. Another resolution, Madam? Yes, yes. Isa ra? Another is the number two, the office is asking a resolution adoption for approval of the donation management policy, the volunteer management policy, and the records management policy, which is highly needed for our delivery assessment at this coming August 11. Sir. Okay, thank you. Is that all? Or Thinking of the red code. updating of the GAD code? So you are asking for 3 resolutions from this August body? Yes. 3, okay. With regard to the number 1, resolution to enter into MOU of the different establishments and funeral parlors in times of man-made and natural disaster calamities. For the information of everybody and to the Honorable August body, this is a requirement sa ato ang SGLG nga kinahanglan ta mag enter into MOA and MOU sa mga establishments panahon sa mga man-made and natural disasters. So, with regard to your resolution, ma'am, may I have the information if all of these establishments already signed the MOA? Are they informed? Future sir, may facility. Tapos, we are already informed. Okay, so they are informed. So thank you for that. So any question with regard to the first resolution asked by our MSWDO? SB member Norin, you are acknowledged. So thank you, Mr. Chair. Good morning, everybody. Good morning, Ma'am Juliet. Asa nakita na ko, no, yearly magyud din nato ginabuhat, no, na natay, pwede na to ikuan tong katong list sa tanang mga kuanan sa MOA. Nanatay funeral homes, nanatay at both schools sa Rufo. Ako nakita lang nanatay rice. Wala na ko nakita ang sa pharmacy, Ma'am Juliet. Thank you. That was Okay, thank you for that valuable information that the Municipal Health Office is responsible for the um, medicines, no? Before I go over to the discussion, I would like to request, no, everybody to please nominate
presiding officer because we have a transaction with the mayor to the provincial director. Okay, thank you. Split edit. Ay, nila. SBM Nelly Pipito is nominated Ah. to become our presiding officer this Daghan morning. mo kog tikapunon. Daghan Decline po lang tika- ko. Kay daghan kog ano nun. Mga Okay, important niyangyo matters. I nominate Konsehal Edith Mansueto. Okay, SBM Edith Mansueto. Okay, there is a seconded. Cons, lives ako. Sorry ha. Lakas. Good morning sa tanan. So, let's continue with the request of the MSWD. Any comment? Ipahimuan nila o kuan ba? Endorsement. Comment with regards sa resolution kani nga kuan do. Ah, The establishment no more comments with that. So kasi sunod nimo nga sila. So, with regards to your, with the authority given to you, nakuha na ba ninyo ang mga presyo? Basin musaka ning natay mga kalabindan. It will be included kay lisod mong kay na kalamidad niya musaka sila kay may kontrata, then we will suffer. So, time nga, gyapang na ba ninyo ang mga lang sa pulinarya na mamatay kay bayad sa lungon, bayad. So, sure, gikinanglan na sa inyong muwaw niya kay muna nakita na ako sa una nga there are some establishment nga gitagaan na to memorandum nga kuan sila atong kuhaan og ingkasog mamatay mga emergency cases jack up po sila so man gud sa kasabutan mukulit lang mahal ang lungon kay daghang nangamatay na sa atis na. So, ingon na kung gustong mahitabo sa inyong kontrata so muna yung memorandum understanding nga usa na to nga tanawon. So mo na gito. Okay. So any more comments? Pagkawal chances? Mode of query lang Ma'am Juliet no. Nanatay ko ano at least di dato malimtan ba nanatay rice, nanatay complete package magud ni ba sa disaster. Are you open for kuan Ma'am Juliet kay ang DSWD kita magid mag-prepare sa food during sa kalamidad di ba apil magyud na. Wala na ko nakita diha ang meat section karni or fish si bako og magkalamidad kinsa atong kakuan gritsyo nga direct supplier. Okay. At least open sad sa everybody nga kuan kay nanatay rice, nanatay food, nanatay kapuy-an sa mga tao, nanatay funeral but the meat section wala pa tan. Okay, we will facilitate that costs with regards sa med section or sa ato ang supplier nga makuhaan. Ito lang ipon na. So you just included. Oh, okay. Any more comments? So there is none so this request is well granted. Ito na nato ni ko na. So any more? Okay. Thank you, Cons. Thank you, Ma'am and Sir. With regards sa resolution, donation management policy, the voluntary management policy, and the records management policy, which is the document really need this coming August 11. Thank you. Okay. Thank you. Next visitor. Do you have more? I have here the God focal person, Miss Julie Lacson. Okay. Honorable Presiding Officer and distinguished members of Tagsongani and Bayan, good morning.
I'm here today to express full support for the updating of the Gender and Development Code of the Municipality of Ubud, which is now being presented for deliberation and enactment. This dated GAD code is not simply a revision of words, it is a bold reaffirmation of our collective commitment to gender equality, human rights, and inclusive governance. The proposed ordinance strengthens the institutional mechanism of our LGU to fully integrate gender perspectives across all areas of development, from health, education, labor, and disaster response to environmental protection, digital safety, and the rights of marginalized sectors such as women, children, solo parents, indigenous peoples, the elderly, persons with disabilities, LGBTQIA+ individuals, and persons in detention. It aligns our local policies with national laws such as Magna Carta of Women, the Safe Spaces Act, and the Anti-Vowsy Law, in international frameworks such as CEDAW and the Sustainable Development Goals. It includes clear provisions on good institutional structures and monitoring, comprehensive protection from gender-based violence, gender-responsive budgeting, socioeconomic programs for women and vulnerable sectors, equal access to services and leadership, and gender-sensitive education, media, and infrastructure. Through this code, Ubud moves forward as a model municipality that values equity, dignity, and empowerment for all, regardless of gender, age, status, and orientation. I call on this honorable body to stand united in support of this ordinance, not only to comply with national mandates, but to affirm our vision of a just, inclusive, and progressive Ubud. We are hoping to pass this that code as a legacy of leadership and compassion. Thank you. So, nakinahanglan sila na to sa itong pag-review silang palisiya para for approval. So, any comment from you, Kagawad Tadura? Thank you, Mr. Presiding. Good morning, everyone. Please, Mr. Presiding, refer to the Committee on Social Services. Belongs to the Social Services. So, take note, kasi in charge na to sa what committee to? Social Services, GAD. So, Kagawad Malasarte. So, do you have any comment now? Mo basta sa balang ko, mangaya sa lang ko og kopya ma'am kaya okay. So, sa inyong opisina. Okay, Okay, ma'am. well taken by the committee. Sige. And then, mo proceed po ko sa koan sa isa ka program sa DSWD. I shared with you an important initiative of the national government that directly addresses the pressing issue of hunger and undernutrition in our country, particularly among the most vulnerable members of our communities. The Walang Gutom program, or WGP, is a flagship anti-hunger initiative of the national government implemented through the Department of Social Welfare and Development, established under Executive Order Number 44, Series of 2023. The program aims to eliminate involuntary hunger by providing direct food assistance to low-income families. What makes this program innovative is its use of electronic benefit transfer, or EBT cards, which allow eligible households to purchase nutritious food items from accredited partner retailers. The program is especially sensitive to the needs of nutritionally at-risk individuals, such as pregnant women, lactating mothers, and young children, ensuring they receive the right kind of support to lead healthy lives. To scale up and strengthen this program, the Reducing Food Insecurity and Undernutrition with Electronic Vouchers, or the Refuel Project, was launched and approved by the NEDA board last April. This project will serve as the
implementation arm of the Walang Gutom program across selected LGUs, including municipalities of the Region 10. The Refuel Project is not only a response to hunger, it is also aims to build stronger and more responsive systems, both the national and local levels, for delivering food assistance before, during, and after emergencies. It aligns with the goals of the Philippine Development Plan and our commitment to Sustainable Development Goal number 2, which is the Zero Hunger. As an LGU, we are being called to support and participate in this initiative, providing logistical and technical support, designating focal persons to ensure the program is effectively implemented on the ground. This is not just a program, it is a lifeline for many families in our municipality. Through the Walang Gutom program and the Refuel Project, we are presented with a concrete opportunity, food insecurity in a dignified, data-driven, and inclusive manner. I strongly encourage this August body to pass this resolution with urgency and unity so we may extend our full institutional support for the DSWD and demonstrate our readiness to serve its model of local commitment in Region 10. Okay, kuha ninyo. So, kinahanglan gyud nato ng refuel sa atong munisipyo kay kay lagi katabang. So, any comment from the committee? Siyempre gihapon ma'am mo. Kuan ako nimo kaning aron isip bago pa manggod ko sa kaninga kuan posisyon din nasako po na ako ni nga committee kanang Kinahanglan mo ba nagtungnan? lagi man Well taken. mag kuan ako kaning magtawag ako committee meeting. Okay. Thank you. Kagawad. Thank you. Kagawad Tadora. Thank you, Mr. Presiding. Last year, na-implement na ninyo, ma'am, no? Ang kaning Walang Gutom nag-gone siya last year, Oh, nag-start tapos until 2027. But this year, by this month man siguro, naatay refuel na kuan nga. Dili na tas katong sa last year is nagkuha ta og 13 beneficiaries pero dito ta nag-kasi sa national sa NXDS which sa listahanan sa DSWD which is the poorest of the poor. Nga dito sa Dalama ang ato ang nakuha. Karon nga year magkuha sila is from the PSA sa CBMS. Okay. Okay, ma'am. CBMS nang gibasihan ni. Mayo unta og kuan, may balo dapat may balo gyud sa IBC ani kay kini nga dita gyud kada barangay gyud ni. Labi na sa mga household sila monggoy maka-gather o makahatag og mga lista kung kinsa to mga Ang mga barangay ka poorest to the poor nga maka-benefit ani nga programa sa MSWD. Ang kuan sa region sa amo Nakasubmit ang barangay, sir. ma'am. Wala ang region is nag-agad sila sa from the PSA katong results sa CBMS which is 2023 or 2022. Dito sila magkuha sa poverty line. Ah. So dili na siya isa lang sa barangay kundi nagdepende na sa poverty line nga results sa CBMS. Okay, any more comments? Mr. Chair. Kagawad Francis. Ma'am, last year 13 ka recipient man atong gikuan. So this year Yes, ma'am ma'am. pila na ka recipient ang atong nataga. So far wala pa gikuan sila kung pila gyud ang results sa CBMS nga poverty line sa tubod. Pero siguro pag kuan nila is maghatag na sila So ani sa atoa. kuan ba nakita magud to Mr. Chair sa poverty line sa within sa municipality of Tubod 24 barangay so daghan gyud kaayo so makita nato bisag asa ta sa ato ang distrito nga barangay nga gikuha makita gyud nato nga daghan gyud kaayo ma'am so 24 dili gyud siya masigo bisag isa-isa lang every barangay kay 13 ra gud so pwede ba kita sa munisipyo sa Tubod kay ang CBMS man nga monitoring team ang mag-recommend. So, kita as local legislators, as kita man mo'y opisyalis nga nakita na to sa Department of DSWD, pwede po siguro ta maka-request nga, ma'am,
mao ni ang amo ang poverty line sa amo sa munisipyo sa Tubod. Dili lang pod ta ingon nga mudawat lang pod sa ilahang ihatag nga within lang sa jurisdiction nga mohatag lang sila 13 kay kita man ang nakalangkob nagtan-aw pod ma'am sa ato ang kinatibuk-ang sa Tubod, Lanao del Norte. So kana lang request lang kay makahatag man gyud ang inyong office og recommendation sa nakita gyud ninyo sa wala sa lista nga kuan gyud within na gyud sa poverty line kamo man gyud gatuyok-tuyok sa ato sa within sa Tubod. Kana lang Mr. Chair. Ay, yes, ma'am. Mao pa na siya ikuan sa from the DSWD katong ilahang regional focal. Kuan sila base pod pananglitan og naa sila'y listahan tapos naa mi nakita nga wala didto. Pwede ra si MSWDO ang mo-endorse or mo-request nga kana siya. Ang kanita ng mga beneficiaries is regional staff ang mag-validate nila, dili ang MSWD. So, recommending body lang ang ato. Yes. Okay. Kagawad yan o. Mr. Chairman, I'm favor sa recommendation siguro nga ato lang ipa committee meeting no para mas patagaan yun og special nga panahon ug oras. Then hangyo lang ko sa committee nga kung pwede i-coordinate lang ang MSWDO nga kung kinsa ang mga angayan natong ipang-invite no para pod nga makuha gyud ang tanan data labi na gyud tong gusto pud ta nga mas daghan pag yung matagaan. So usa sa ato i-consider ang atong mga barangay captains no na CBC o kinsa man gani ang mo-attend na nga time para nga tanan pangutana naman silang ma'am para gyud nga ma-address tanan dayon ang katong giplano nato nga kung pwede maapod-apod ang 24 ka barangay usabon nga sa i-appeal sa inyong recommendation nga kung mahimo ma-appeal no o hopefully nga ma-appeal pero wala man ta kabalo sa dagan sa panahon. So mo lang to Mr. Chairman para pod nga mas og panahon ang pag-discuss kay murag dagan-dagan na ba pud ta og bisita. So thank you. Okay, ma'am, ana na lang. Well taken na. Sige, ma'am. Tawag na lang tag committee meeting. Sige, ma'am. Mr. Chair. Kagawad Luzano. Good morning, each and everyone. Regarding anang sa kuan ba sa CBMS, mostly ang mga barangays doon nag-identified nga mga poor to the poorest, no? Bisan pag wala pa tong result sa CBMS katupang listahanan sa unang panahon way back 2015, no? So mao man toy basis nga kung manghatag tag ayuda dito ta mag-base kung kinsay poor to the poorest. Pero karon man gud kadaghanan sa usually kanang kadaghanan sa mga barangay ang mga katawhan sa barangay kung dunay mga survey nga himuon ang ato ang national government dili na sila mutug-an og sakto, no? Dili na sila mutug-an og sakto. So ang nahitabo ang matagaan na og ayuda kato na noong medyo dili for, no? Dili na kuan. So ang atong DSWD dire dili gid sila ka identify kay ang mag-identify ana kato man gisubmitan nato sa ato ang CBMS ang region man. So mo nay dako kay nato nga problema kung basis lang ang basihan diri sa LGU katong ato ang kay do na man pud tay furnace copy man pud ang LGU sa CBMS ma'am. Yes, sir. Siguro dito ta mag-identify then kita may mo forward og mga beneficiary nga atong i-forward sa region. So katong giingon ni Konsehal Coco nga ato yung klarohon kay kung atong mahinumduman kung doon na tayo mga ayuda nga ipanghatag daghan kayong magreklamo. Daghan kayong magreklamo. Ang pasanginlan ang barangay which is ang barangay wala nag-identify kay nag-base mo dito sa inyong CBMS nga result. So inana ma'am, so siguro kung doon na tayo ma-forward nga mga data dito sa region, mag-support lang pud ta og another request dito po sa region. Not only, doon na ba tayo kuta na ma'am? Doon na ba tayo percentage nga ato ang kuan ang ato ang For example, ang ABC, katong last year nga na-implement na ang walang gutom. Actually, ang nakita nila na list jud sa possible beneficiary sa walang gutom is 29. Nag-base latong sa listahanan sa DSWD. 29 pero apan sa ilahang giadto gid nila ang barangay ilahang jud ni kuan ang murag gi-survey jud nila ilahang gi-validate ang nag-validate it
ato is from the DSWD Region 10 Yutsia. So down to 13 kay nakita nila nga murag sa katong listahanan murag nag-improve na ang life kuan sa ilang financially kuan ba situation kanang so mo nang 13 dayon kani nga program is dili ang sa 4 piece kay ang 4 piece na naman gyud na siya. So kani dili siya beneficiary sa 4 piece, dili siya beneficiary So ang nag-identify is kamo. Kamo ang nag-identify sa barangay nga inyong giadtuan ka na nga beneficiary karon nga dawat. no, ang karon sa Dalama kanang Yes, 13 yes. Oo. gikan sa listahanan katupit ang nagsusunod ng DSWD tapos gidown nila so gikuyugan ra ang MS So dili pa si BMS ang basis nga giso. last year. Last So pa. at this year magkuha sila sa kanang ginatawag nga refuel project kay nakita nila nga naka-help man kaning sa national ni siya nga kuan gyud nga program. Nakita man nila nga naapay daghang kanang tabangonon morning nag-refuel sila so magkuha sila dili na sila mag-base sa listahanan kay dili naman updated ang listahanan so nag-conduct man ang PSA or census or katong sa CBMS that's why ang DSWD nakag-partner sa PSA para makakuha sila og data sa poverty line ng mga households. Okay, ma'am. Ang sa PhilSys manggod nga survey no katong sa CBMS dili kayo accurate kay kung doon na sila barangay nga gi-survey kung wala diha ang household dili na nila balikan. So mo na ning reduce ang amo ang population sa barangay. So usually like for example in Barangay Polas there are 3,000 ang amo ang population. So nahimo na lang siyang 2,800. Po kay siya og kuan. So biya may nagbase sa amo ang NTE kung sa ilang survey kay mo na ipasa pod nila dito sa NCR. So ko kay epekto sa part sa barangay. So siguro magkuhan na lang pud ta siguro sa PhilSys nga sa sunod kung dunay mga CBMA survey sila nga himuon kanang communities monitoring ikutin lang gyud nila kay ang nahitabo man gud yung mga barangay captain nag-request me nga ang himuon lang untik nato nga mag-validate sa amo ang barangay katong mga representative kana lang pud untang naa sa among barangay which is fluent in kuan kanang sa computer maayo sila sa computer kayon sila
For me, no, being the members of the committee on youth and sports, register na sa meeting kang dula, normal ano sa hay na usay mo aksyon taglaban sa atuang barangay tungod kay kailan. Pero dili na mo kagulan o naninyo nga every time na yung mga paliga labi na gyud o kanang ipangayuan lang tao kining presidency kasi na sa pinakadakong problema kay tinuod lang si kapitan ng sosyal na magkadula dako kayong gubot nga usahay ang player bulula ani nga barangay o interpuro pagtayin po sa interbarangay kung ano ni dula sa lain barangay yon mahimo na nun siya o bigil sa mga tungod kay sa pagsugod palandaan na-create naman daan o kasabog sa mga petition so mo lang to Mr. Man salamat. Actually konsehal nanang din sa rolling na dili na mo i-allow ang resident certificate pwede mo gintay issue yung kapital voters yun o pananglit na siya sa populasyon ng kabutar na sila puyo ron sa Taguralaw ari din siya makadula sa populasyon bisag asa kung asa na registro sa kumilit dito ginato siya kadulaon kaya hindi na yung kanang okay. Ano nga problema yung discuss na pwede here? Ang pagkain na participate, kailangan na sila yung rules para that's the idea para hindi mo na yung protest yung mga problema you have that rules. Problema ko kung hindi yung mga similar sila o mag-break na sila o sila kasi lagi wala ko niya dito sa ila kaya ako na ang liga so ito na ba para dili kay natanaw na ko nga kanang laban mulaban gina ang mga taong gusto mo daog mo man kuna contest mo kuna so magpalabaw mo na so yun na gyud so kana lang so when you invite kinsa tong dunay intention nga mo appeal so you have to break all the necessary ground rules. Mr. Chair, tanang barangay, kamuning address, either is able sa barangay captains, and this namang invitation, kuyog ang ruling. Then before may magpasugod sa dula, maagad ni briefing sa tanang player coaches. Na basahan ng mga ruling, kabalo na sila. So, okay lang. Walay problema sa the part of the sa SB sa Committee on Sports.
So, kasi yung speaker no? Ito, kagawad Sorry, the intervention, Mr. Chair, thank you for acknowledging. For the court, one lang siguro, mag-meeting na regarding with mga committee chair na keep related and ang iyang mga committee members ni Code for any unactive players na hindi ka basketball pa siyempre BMWL, BMWL, yung paso. Ikaw rin mag-call siguro sa conclusion sa schedule. Basta kaya, ang mga target ko, makasugod mo yung pinakasayo karong September 13. Kaya ilang rin siya nandula ko, 25 teams. Siguro, yun lang 1/4 ang overall na siguro, ang volleyball, kaya parang dikit kayo siya lang makuha na. Ang mausa na lang ang nakuha pag Dahil lang ulat para ma-accommodate kita ng sport and game time, priority ko na lang gustong naipadula ako ang Nani na lang no, regarding sa proposed plano ni Kunsihal Kabaho, nani na lang siguro, i-appeal na ito tanan, pero ilahin lang natin oras, no, para po na kung sa ito diskutan, basketball, kining oras, o na lang siguro, ato na lang siguro ikuan, Kunsihal, ato i-coordinate si Iskio, pero asa pakante, kaya harap rin ang kuwan. Kung mahimo, as soon as possible, pwede, pero sa muna-una, multi-purpose cooperative or INCUBO. Ang INCUBO, na operational delay. Lahat ang isa lang sa district office na sa Baroy. So, nag-brief na story, ang former niya, ang asin na to sa INCUBO lang is na nasa 161 billion. So, ang total members, yes, ma'am. Yes. Regular members is 3,253 for associate members. So, 90,877 of para sa laboratory members, katong sa HID, 90,100. So, pwede na membership, dili na po sa tubol na atin na po ang municipality of Baroy o Ahmad Saysay. So, salamat kayo ninyo, ma'am sir, sa paghatag sa amuha o opportunity na mag-present sa amuha para sa amuha Baroy. So, together with me is our responsible manager from Aurora, Mr. Gojo Solomosa, para sa presentation. Thank you. Trabajo dan sa kedua pamahaman specifically sa ato ang mga baruing sa pwede na to extend sa ato ang mga video officials and employees
Itong barangay officials po, pwede po na-extend ang ato ang mga borrowings. Okay, to present our products and services, next please mo siya. So this is the info milestone. So as of August 2025, there are now 1.2 members. Then as of August, we have 3 billion asset. Then ano pong bulangan po celebrate ni Samu ikaw 58 ka tuig. So dugay-dugay na ginawin po. Then we have 87 offices nationwide. Mas nagdaghan ta diri sa Mindanao. Next please. So this is our products and services. We have loan services, service deposits, retail services, mobile banking, insurance services. Ini ada industri atau ini ada industri apa sahaja berapa itu kan laboratorium kepatakan betul ini industri. So sebabkan atau lagi sebenarnya communication. Jadi services jadi lah satu services materi ini yang partners itu buat partners atau terus menggunakan services for bisa kami memakai jadi registration nama takut kena dari satu khusus sama tubuh memiliki bantuan yang registration so tidak bagus dalam menggunakan registration so apa teks yang berkaitan dengan sering area misalnya dari sebelum semua area yang ada yes, so only kita cover ada compliance KYC, license services, the treatment, the lifestyle services. Now, from lifestyle services, we have we can accommodate up to 300 beds satu facilities yang sudah berikan atau bukan sesuatu baru. Then dengan services akan rental. So, asal semua ada compliance dan standard dan expand. Our services are to important exporting our products ato window. So amo nang iplanuhan dito na sa tuwan CEO and other staff na to process the documentations. So next please. So mo na ito po mga accreditations na to na sa ubasa but of course atong i-highlight rin ato ang pwede na ito mabrowse ang atong info sa www.info.co. So kani mga tadang mga applications na ito product services pwede na ito makita dito. So then pwede po na ito pwede po ta ka-comment, pwede po ta ka-suggest kung sa'yo pwede na mong i-improve o atong i-dugang ang servisyo sa info sa Facebook na ito, info ang ato ang pangalan. Next please. So mapuni ato ang corporate social responsibility as of August. Natay mga pangbuhaton sa youth development sa schools, natay mga scholars, community development and NGOs, and barangays. Natay mga support na gihatag sa ato ang mga NGOs. Lately sa Maigon, naghatag po mga support dito sa ilang barangay sa military. Naghatag ta silang eskwelahan o mga may tapang pag-improve sa ilang eskwelahan. Feeding programs, mga school supplies, ng hatag ka rito. Then we have cashless society. Dili sa tubod natin mga partners ng mga store. Amo ang ibuhatan na, yung partner na ato ang mga tindahan, alas like QR code. Pwede na bili magdala o kwarta na ato ang mga membro, pwede na na-scan ang ato ang QR. So pwede na sila din magdala silang kwarta. Then health and wellness, hospitals, we have also partners hospitals nga pwede tang katagog ng discount sa partner ng ato ang hospitals, ang members nga magpa-hospital, magpa-check up, so nasa mga discounts. Then we have religious support also sa mga churches. Itong mga members nato kung magpakasal, magpabunyag, sa pagbayang activity nga gibuhat sa ato ang churches, na siya libre na siya, magbayad na ato ang info. Basta member lang sila din. Partner po na to ang mga churches. Yan nga, Big Brother and Small Brothers nga program po. Katong mga cooperative na gagmay like sa kanang mga lungsod nga mga cooperative, kung gunahan sila mga training or kanang support, pwede naman silang tabangan po.
Okay, so that is our corporate social responsibility. Next, please, Ma'am Cha. So for our mga borrowings mo niya to ang intentions. Incorp is a registered primary cooperative that has been serving community for over 57 years. Our goal is to become a channel of poverty alleviations, elimination of capitalism, and improvement of economic standing of the members of the community by continuously providing the quality products and services. Thus, Incorp is dedicated to expand our savings and credit services and extend the benefits to LGU officials, employees, barangay officials, and other business institutions. So as we mentioned earlier, ato siya will extend up to the barangay officials. Pero nananggan siya makuha nga basi mag-eleksyon karong December. Sama sa sang gi-deferred ang ato ang MOA borrowings to the barangay officials. But of course, ato ang mga business institution, kung sa pwede po natin siya i-extend. Then sa ato akong mga employees, LJ employees, pwede na to siya i-hatag nga loans sa ato ang mga employees. Next, please. For objective, to offer MOA borrowings to LGU officials and employees with affordable and reliable credit services and to offer financial intermediary through savings. Next, opportunity. So kani atong na-reflect diri nga interest rate, nagyan atong standard interest rate nato sa mga sa short term like 1 year. So 12% ang atong gihatag nga interest. So sa medium term nato ang anam sa ka dakong interest, so up to 24% siya sa atong mga borrowings. But of course for the sake o kanang request namo yung mga request sa atong mga branch managers, si Ma'am Chacha, kung branch manager dito sa Tibod, nag-request na pwede ba atong paubsan gamay para po makatabang taon ka-extend ta sa atong mga employees to LGUs nga mas gamay-gamay nga interest. So for the succeeding slide ato siya ipakita pila interest nato. For the requirements, so kinahanglan na siya regular member siya. So minimal lang ato ang regular member. Kung hindi siya regular member niya mo, so siya mo, pwede pa nato dito i-deduct sa iyang net proceeds. But of course, kung regular member na siya daan, like na siya share capital nga 4,000, pwede na siya mo pila niya ato ang mga borrowings. Then fill out the loan applications, submit a copy of payslip, attach sa iyang authority to attach sa atong mga borrowings nato, then the authority to deduct. Then of course, must be a regular employee o at least 1 year. Kung empleyado siya sa ato ang LGU, kinahanglan at least 1 year siya ng empleyado sa ato ang LGUs. Next. For the payment arrangements, salary reductions every payday, Incorp shall submit a list of borrowers with corresponding month due to the institution or the LGUs. Next, please. So Incorp shall give 2% the interest collected per month to the company if maintains 100%. Kung 100% na ini sa itong mga borrowings nga pulo ka buok, then katong pulo, nakabayad mo sa eksakto, nadidakan, kaya naman yung sayod nga, nahurot ng ilang company, di na madidakan. So, dilis na kaabila ni nga incentives. Next. Okay, for the responsibilities, so kanilang siya, i-verify ginato, bisan to, daw na natay mga borrowings, na natay kanang kasabutan, na natay deductions. Masubmit na tawag tanang requirements nato ato gyapon i-verify ang ato ang members capability or capacity to pay. So dili ta basta-basta nagpahulam sa ato ang mga members sa ato ang MOA kay basin og maapektuhan ang ato ang institution like DLGU nga porma ang mga signatories ni Pilma si Mayor ang treasurer nga ma-appeal sa ato ang collections. So muna ito ang mga responsibilities. Sila nato tagsa-tagsan ko kay atong po ni siyang ibilin po nga presentations. But of course, ato emphasize diri ang responsibility of the Incorp and the institutions. Next. Okay, for the natay gibuhat nga sampling diri for the amount nga sa ato ang mga borrowings. So 500,000 ang ato ang gi-sample diri, but we can extend up to 1 million every SB or every LGU officials. So kanang filing fee nato sa tuig yung regular na is 5% na siya. So other directions sa ato nang gipang-adjust for sake of request sa atong branch manager nga sir pwede pa option ginato na sir then gi-aprobahan man pud sa ato ang CEO. So mo ni siya approve nga deductions sa ato ang mga borrowings.
So that is 3% for the filing fee. Nagkakanang capital build na to nga 2%, dili na siya actually mabibat. Mabaw na siya sa ato ang share capital sa usa ka membro. Hindi na siya mawala. Kasi in case mamatay, mahibang ko na niya balik. So dapat po na ato pong share capital, dapat increasing man siya yearly. So kana siya, isa na siya sa pamaagi nga mag-increase ang ato ang share capital. Then we have the insurance. So ato lang gibutang diri, for example, 3 years in term. Ito lang siyang gibutang og 1 year. Kay every year, gamay mga ato ang principal. For example, 500 din usan. After 1 year, gamay na lang man. So gamay na lang po ang atong insurance. So sa tibok una to siya insured ang 500,000 to 2 years. So more siya 18,000. Pero pag ato siyang yearly ang iyang pagpa-insured, so dili siya kabot og 18,000. Nara siya sa mga 13 to 14,000. So makaless na siya kung every year na to siya insured. But of course, the first year ato gid siyang insured. Then the stability fund, that is 0.50%. So total deductions na to, it's only 33,700 with net proceeds of 466,000 for the loan amount of 500,000. Next please. Okay, sa ato ang amortization schedule. So ang ato ang interest rate as mentioned nato ganina 12% ang ato ang short term and medium term, then the long term is up to 24% for the MOA borrowings. Kansa gilaras nato nga 10% ra gyud sa pag long term. So this time 36 months ang atong gihatag in monthly amortization sa diminishing ni siya. Nasa monthly amortization nga 16,134. So ato siyang gi-compute ang actual interest rate niya. Ang total payable nato is 580,824. Ang interest lang niya for 3 weeks is only 80,824. Kana kung consistent ang niya pagbayad every month. So ato siyang ikuan og kanang actual interest rate niya every month na every year na lang siya interest rate niya 5.39%. So nga nakagamay ang ato ang interest naghatag po nga opportunity for our employees and LGU officials, and then of course to other institutions po nga gustong mabulan ni ato ang MOA borrowings. Ako gid siyang kaubsan para dili ko mabugatan sa dimension nato sa ato ang intensyon ni atong wala tong mga dagko kay interest like 10%, 20% nga naa sa ato ang circulate sa ato ang lungsod karon. Labi na po sa mga po sa Aurora, mao ni siyang nahimo ni siyang MOA borrowings nato. Kung dagan kayong nagdagan karong program nga kung ni interest niya, kita nato nga mas growth ang ato ang mga ulamay, mas makatabang, medyo mabugatan na noon. So mo na isa sa intensyon nato to eliminate nga kana nga mga scheme sa pagpahulam. So I think that would be all. Daghang kay salamat. If you have any questions and clarifications, akong panikamutan nga matubag na ko inyong mga questions. Thank you. Thank you. Ako lagi pangayo no, naulay man ako picture name para naim ko mo sa record. Yes. Imong position. Sige. I'm Gaudio Sosilumosa Jr. My nickname is JR. Isod mong ikuha na to. Pangalan medyo taas-taas mo. So I'm JR. I'm the Department Manager of Aurora Integrated Multipurpose Cooperative. Okay. Any comment? May kani akong mga konsel ani, nag-compute na nila ang pila kitaon. Naulahi lang ka. Atong mga Masaman. na. Okay, Mr. Sabi, ano niya, ikumpara sa inyong nakatuna na. Sa inyong na-applyan, maayo. Advantage yun. Maayo. Ha? Kagawa ta doon, basing anak ka diya. Okay. So ang age limit na to is 70 years old. Sige lang, sige kaso. Sir, si Honorable Mansuito. So 70 years old, actually pwede pa siya mahulaman. Kung kita nyo ganina ba, naman nato sa insurance, dili na siya insurable, 70 years old pataas. So mapalma na siya border, and just in case of doon na metabo sa borrower, so bayron lang gapon siya sa mga nabilin. So kana siya. Nasa man, mas may nakita nyo. Ang iyo mo, ang taas-taas, kasi pagtagaan mo ngayon. So kani siya 36 months gini siya. But of course, we know nga terminate lang atong contract 3 years na diba? But sa employees pwede gini siya 3 years. Sa LGU siguro kay na naman tayo pila ka tuig nga na serbisyuan. Ug dito na to siya sabutan lang nga
Dili na sa 36, ito na siyang i-ubos gamay. So, taas pag naman ang amortization na to. So, ang maka-review man mo ka naman sila brochure nga gipanghatag. So, ikon kagawad Pipito. Okay, Mr. Chairman, thank you. Salamat kaayo sa taga MCOOP karon no kay bala na gyud nato ang ilahang mga services offer para sa taga tubod. Lo dayon. Sa gipresent nimo karon sir sa katong mga mag-loan, Yes, ma'am. murag mao man gyud na inyong tumong diri karon nga makaloan ng mga officials ug mga empleyado. Okay, okay ra gyud kaayo no. Kay I think murag competitive pud sa mga institution. Labi na gyud kung membro sila daan. Kay murag gamay ra ang deduction. Oh, so mo na siya kuan kung nakita. Then gi-report man nimo ganina sir no nga ang ato ang MCOOP is increasing, moving up. Yes. Okay, nagkuan gyud siya, nag-grow gyud siya. Daghan pa membro sa tibok lungsod sa tubod. Then as committee chairman on education, na ako gamay nga concern. Yes. Kay di ba naghatag mo ganina mga scholarship? Yes. No? Okay. Pwede ba po, sir, nga, unlike sa uban nga cooperative, kaya nga mong problema gyud diri sa tinud-anay lang, ang ato ang mga daycare center.